Basic salary ngayon ng isang factory worker dito sa Taiwan ay tumataginting na. Before, I never imagine na makakapagtrabaho talaga ako sa ibang bansa or magtatrabaho ako sa ibang bansa until one day, ginalaw ni Lord yung baso para sa akin. Inilagay niya ako dun sa hindi ko naman pinangarap pero napaayos ako. And yes, I can say na may mga pangarap akong natupad na kahit papaano ay masasabi kong kahit papaano achievement ko na rin. And sobrang blessed ako dahil isa nga ako sa pinalad na makapagtrabaho dito sa Taiwan. May mga struggles tayong hinaharap bilang isang OFW, pero being here, makapagtrabaho dito is isang karangalan at is masasabi kong blessings talaga. Well, anyway, for today's video, ang topic natin is magkano na nga ba yung sinasahod ng isang factory worker dito sa Taiwan ngayong 2026? Alam ko na mukha kayong pera kagaya ko. So, magandang balita dahil ngayong 2026 ay tumaas na naman ang sahod ng factory worker. Alam niyo ba kung magkano? Basic salary ngayon ng isang factory worker dito sa Taiwan ay tumataginting na $29,500 dollars. Kung i-convert natin siya sa Philippine money ay naglalaro siya ng 54,000 pesos kasi ang palitan ngayon ay 1.85. So magbabago siya kapag ang palitan po ay tumataas at magbabago yan, bababa yan kung ang palitan ay mas mababa. Isa nga talaga sa nagustuhan ko kay Taiwan ay yan talaga namang every year nagtataas ang sahod nila dito sa ating mga factory worker. At talaga namang masasabi at may recommend ko sa inyo na napakaganda ni Taiwan, sa totoo lang. Kaya isa rin siguro yan sa dahilan kung bakit tumagal ako ng ganong katagal na taon dito. And masasabi ko na kung isa si Taiwan sa mga bansa na pinipili ninyo para pag-applyan, hindi ka nagkakamali. Sobrang lapit sa Pilipinas, sobrang ganda ng kalakalan ng gobyerno dito, at sobrang safe ng bansang ito, sobrang linis, sobrang ganda ng sistema, walang korupsyon, walang ano, at talagang masasabi mo na ipagmamalaki mo rin naman talaga si Taiwan. Kaya nga parang pangalawang home ko na itong si Taiwan. Pag-iinartit pa ba ako, ang dami kong nakikita dito na at nararanasan na hindi ko nararanasan sa Pilipinas. Which is, don't get me wrong, mahal ko ang Pilipinas and given na yun sa ating mga Pilipino. I'm just trying to tell you na sobrang ganda talaga ni Taiwan. Kaya kung nagbabalak ka na mag-Taiwan, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. I-push mo yan kasi I believe na kung para sa'yo talaga si Taiwan, para sa'yo. Kahit ano pa ang gawin mo kapag para sa'yo, ganun naman talaga, di ba? May mga bagay tayo na hinahangad na hindi natin nakukuha kasi hindi siya meant for us. Pero may mga bagay naman tayo na hindi hinahangad pero ibinibigay siya sa atin ni Lord kasi alam ni God na mas mapapabuti tayo doon sa bagay na yon. And another thing na magandang balita na sasabihin ko sa inyo is napakaganda kasi ang ARC natin dito or yung magiging ID nyo dito is multiple entry na. So meaning to say, pwede ka nang maglabas-pasok ng hassle-free sa mga paper documents na kinakailangan pa. At pwedeng-pwede ka na rin guys na makapag-travel. For example, nagtatrabaho ka dito sa Taiwan. Tapos bilang factory worker, may mga bansa na ina-allowed nila kayo na mag-travel at ina-allowed kayo ni bansa ni Taiwan na makalabas. For example, sa Hong Kong if you wanna go there, sa Thailand, sa Vietnam, sa Korea, anything na bansa basta ibigay niyo yung requirements na hinihingi nila. Hindi niyo na kailangan ng maraming papeles para makapunta doon. At ang pinakamaganda, habang nitatrabaho kayo dito, is nai-enjoy ninyo yung buhay ninyo para makapag-travel sa ibang bansa na pangarap nyo lang talaga. Sa madaling salita, you can enjoy your life para mapuntahan yung mga bansa na gusto ninyong puntahan bilang isa kayong turista habang pwede kayong bumalik sa Taiwan bilang isang empleyado ni Taiwan or nagtatrabaho dito sa Taiwan. Yan yung pinaka nagustuhan ko talaga kay Taiwan recently. Sobrang laking pakinabang ng multiple re-entry nila na
ARC. Kasi yung ARC namin dito is gano'n na. Hindi kagaya nun dati na ang dami mo pang kailangan i-provide para lang makauwi ka ng Pilipinas and hindi ka po pwede na makapunta ng ibang bansa. Lalong-lalo na kung yung, yun nga, yung ARC mo is hindi multiple re-entry. Kaya naman talaga yung government ni Taiwan, sobrang ganda. Ganda ng kalakaran. At talagang magugustuhan nyo talaga dito. Kaya para dun sa mga kapwa ko, OFW na naghahangad ng gusto ng konting sign or motivation para ipagpatuloy nila or pursue nila yung mag-a-apply nila dito sa Taiwan or pangingibang bansa. Malay nyo itong video na ito yung maging sign ninyo and malay nyo ilang araw o ilang buwan kayo'y nandito na sa Taiwan. Advice ko lang kapag kayo nandito na sa Taiwan, learn how to be strong emotionally. Kasi kapag nag-abroad kayo, hindi na dito sukatan yung kitaan ninyo. Yes, sasahod kayo ng maayos to provide something in your family dyan sa Pilipinas. Ang kalaban nyo na dito is how will you manage your mental health? Kasi hindi talaga madali maging isang OFW. And kagaya nyo din ako na nakakaranas ng lungkot, ng maraming sabihin na natin ng anxiety, ganon. Kasi mental health talaga is pinaka number 1 kalaban niya ng mga OFW. Hindi lang dito sa Taiwan, sa iba't ibang sulok ng mundo. Kapag OFW ka, you have to train your mind to be stronger. Kailangan mong i-train yung mind mo, yung mental capacity mo, yung emotional intelligence mo. Kasi talagang susubukin ka dito sa abroad. Marami akong nai-encounter na nakakapunta sila dito pero bumabalik din agad sa Pilipinas. Maybe some of them yung hindi talaga sanay malayo sa pamilya and hindi nila kayang i-handle yung mga lungkot at pagsubok na pwede nilang harapin dito sa Taiwan bilang isang OFW. Kailangan matutunan mo kung paano i-handle yon, paano ka makikipag-deal sa mga tao. Yun yung advice ko sa'yo. So, yun lang yung masasabi ko sa'yo. Good luck kung nag-a-apply ka man ngayon pa Taiwan, and kung isa si Taiwan sa naiisip mo para mapili na pag-applyan, why not? Try it. Kung hindi mo kayanin, hindi. Ganun lang naman kasimple ang buhay eh. Kasi alam mo naman, mas maganda na yung magpipail tayo na sinusubukan natin yung mga bagay-bagay na sa tingin natin hindi kaya. Pero kapag nandun na tayo sa moment na yun, tapos nalagpasan na natin, masasabi mong kaya mo pala. Look at me now. Kaya ko pala. So, yun lang. Thank you for watching. And sana nakatulong ako sa inyo. Malay mo sign na to para mas i-pursue mo yung pag-a-apply mo dito. So, ayan lang guys. Thank you for watching. And please, don't forget to subscribe. And see you in the next one. Bye!